Kayo po ay nanonood pa rin sa programang Bayanihan. Noong July 23, 2012, ipinahayag ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa kanyang ikatlong State of the Nation Address ang implementasyon ng Performance-Based Incentive System, kung saan ang bonus ay nakabase sa pagtupad ng mga ahensya ng gobyerno ng kani-kanilang mga performance targets kada taon. Naniniwala si Pangulong Aquino na bukod sa makakatulong ito sa pag-angat ng moral ng individual, ang PBIS ay alinsunod sa pagtahak ng matuwid na daan. Sa pamamagitan ng Performance-Based Incentive System, dalawang insentibo ang maaaring makuha ng isang empleyado. At upang mas lalo nating maunawaan ito, ating inimbitahan ngayong gabi ang kinatawan mula sa Department of National Defense na sina Danilo Augusto B. Francia, ang Assistant Secretary for Plans and Programs, at si Efren Q. Fernandez, ang Assistant Secretary for Personnel. Magandang gabi po sa inyong lahat, sir. Magandang gabi, Mike. Magandang gabi, Mike, at sa mga libo-libo mong nanonood nito. May bago ngayon, sir, itong Performance-Based Incentive System. Pwede ba nating ipaliwanag sa ating mga kasambahay kung ano ito? Dalawang bagay yan. Yung una, dati nakukuha natin yung fixed na 10,000. Ngayon, dalawa na yan. Yung Personal Enhancement Incentive na 5,000 across the board at saka yung performance-based bonus na depende yan sa performance ng mga tao. Pero ito ay dalawa. In accordance sa performance ng unit kung saan ang tao ay membro at saka doon sa unit na yun kung saan siya nagpa-participate para isang team. Yan. So, yun ang komposisyon ng bagong performance-based incentive. Paano, sir, nagkaroon tayo ng performance-based incentive system? Ito ba basta na lang naisip ng ating Pangulo o meron ba itong pinanggagalingan na programa ng pamahalaan? This is actually in response to the old practice. Hindi talaga maganda because at that time, yung ating bonus system, Mike, parang may bata-bata system, hindi maganda. So, maganda itong isip ng ating Pangulo na gumanda ang system natin of recognition ng ating mga kawani sa gobyerno. Paano malalaman ng magbibigay ng incentive na ang taong ito ay nagtatrabaho ng mas maayos kaysa sa isang tao na kailangan pang magdagdag sa kanyang effort? Ang una, yung unit mo. Kasi ang bago dito ngayon ay miyembro ka ng isang unit. At gusto natin na ang unit na yan ay aakyat ang level ng performance. Depende yan sa kada tao. So ngayon yung mga unit sa Armed Forces at saka sa DND, i-evaluate yan kung yan ay best, better, or good. So yung mga better, may equivalent na puntos yan sa better at saka sa good. Ngayon, pagkatapos ma-evaluate kung ano yung mga units na yan, best, better, at good, tsaka na natin ngayon bibigyan ng puntos kung ano yung maximum na makukuha ng mga tao, ng member ng mga units ng best, better, at saka good. Yun naman sa individual, ay meron tayong mga evaluation system. So, Sir Efren, halimbawa, ikaw ang unit mo ay best ka. At dun sa unit na best, ikaw ang tao na best. Magkano pwede niyang makuha na insentibo? At saka ano pa yung ibang mga scale na nakalapat dito? Categorization na yan will also determine the amount that they will receive. So, yun, for example, sa ating department, ang isang bureau ay na-rate na siya ay best, no? So, siya ang kumbaga, Pinakamagaling sa department natin. So, ang mga tao doon will not be receiving the amount of bonus para sa best performance ng isang tao. So, ibig sabihin, sir, kung ikaw ay kawani ng isang bureau na hirang na best sa department at ikaw ay number 1 doon, hindi lang 5,000 ang matatanggap mo. Pag best ka, narangka sa inyong performance, as personnel, 35,000. Pag better ka, 25. Pag good ka lang, 10,000. In other words, ito ay kinukumpit mo yung the best out of the best sa loob ng unit na yan. Kaya kinakategorize pa rin sa performance, but how well you contributed to the accomplishment of that
particular unit that was adjudged as the best. So not everybody gets 35 actually. Yung nangangasiwa na task force tinalaga ng ating mga Pangulo by virtue of Administrative Order number 25, nagtatag ng task force to oversee this system. So, ibig sabihin, lahat tayo, sir, tatanggap according to the incentive, the performance. Ano ka makonsider o na-qualify for this PBB, for this performance bonus? Mayroong mga conditions kang makukumply mo na Kasi sabi ni Asik Francis, yung for good governance. Kasama lahat yan nasa website tayo, may transparency seal, mayroon tayong compliance sa ating mga liquidation, ating mga cash advances, sa field jets. How will this incentive system push our DND forward? Very clear, kasi nga, dati-dati, di ba, tulog ka o gumawa ka ng exemplary duties, Pareho lang. 10,000 ang bonus natin. Alam ko na sa military, hindi dapat tayo palagi nakikita yung pera o that, because the military is not trained to that. Pero actually, ginawa ng presidente yan para as an incentive. At para lalo na tayo, aangat ang level natin ng ating performance. So ito ay simula pa lang. Pilot project itong year na ito. Kaya mas lenient na yon ang mga ginagawa. And it's taking more time kasi dapat December pa. It's taking a lot of time kasi umpisa pa lang ito. Pero as the years go on until 2016, medyo mas stricto na, mas okay na, at yung pera, hindi lang 35,000. Aakyat pa yan. Ang presidente, ready na siya magbigay ng mas mataas pa para lang mabigyan ng incentive lahat ang mga nagpe-perform at yung mga hindi nagpe-perform, makikita natin kasi. And the bottom line is everybody goes up in level of performance. So, ibig sabihin, sir, when you say everybody, lahat ng mga empleyado ng armed forces ba ay kasama dito sa incentive system, sa DND? Lahat ng o mga regular employees? Yung mga contractual, sir, mayroon ba silang system na katulad niyan? Ang depende sa parameter sa sinunod natin yan, mag-qualify sila. Pero hindi sila mag-qualify sa base sa aming sinusunod na mga official systems na parameters. Maraming salamat, Sir Efren and Sir Danny, and we're really proud to have you here sa ating program. And sa ating mga kasambahay, hingin natin ng mga parting words ang ating dalawang Assistant Secretaries ng Department of National Defense. Unahin natin si Sir Efren. Thank you, Mike, at sa ating mga nanonood, lalong-lalo na sa ating mga kasundaluhan, mga kasamahan natin sa mga civilian employees ng ating department. Itong sistemang ito ay napakaganda para sa ating lahat. Marami pa tayong haharapin na mga loose ends na rito. Pero don't worry, siguro in the near future, mag-perfect natin ito at tinitiyak ko sa inyo na ito yung para sa kagandahan ng ating partner. Kasama kayo ito sa pag-unlad. Sana suportahan niyo itong ating sistema para sa ating partner, para sa ating bayan. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Efren. Si Sir Danny po. Nasabi na ni Efren, pero ang sasabihin ko lang dito, yung mga good ka at saka lowest performer, pareho rin ng last year. Nakakandak ka ng 10,000. Last year, 10,000. Yan, across the board. So kung ikaw ay talagang naging good unit lang, tapos good rin, in other words, yung pinaka-lowest, 10,000 ang makatanggap mo. Ang maganda rito, yung 10,000, nandun na yun. Pero yung pag talagang magawa ka ng mas marami, nandun pa rin yun. So in the end, not only yung unit natin at sa mga pamilya ang mag-benefit dito, kundi yung buong bansa. Yun ang gusto ng presidente, ay yung buong bansa makikita na ang level ng governance ay magiging. So salamat, Mike. Maraming salamat po, Sir Danny and Sir Efren. Ating po narinig ang ating dalawa sa magigiting na Assistant Secretaries ng Department of National Defense. At muli sa mga susunod na programa ng inyong bayanihan ay bibigyan pa rin natin sila ng ibang pagkakataon na maipaliwanag ang iba pang mga programa ng department. Mga kasangbahay, manatili po kayong nakatutok. Magbabalik ang bayanihan.